prayer in God's perfect time. Amen? Salamat po at bago tayo umabot ng isang awitin and then hear our special number and hear our first message po ay let's welcome everyone. Salamat po sa Panginoon tayo ginagin po sa bahay na lang ina sa isang araw. Nais ko lamang po kinalain po ang ating mga kapatiran from Molino na kasama po natin today. Amen. Sa Cruz family at saka si Sister Mika at si Sister Sarah. Okay. Pakita yung nga po yung mga taga-Molino. Amen. Welcome po sa Berean Bible Baptist Church dito po sa iba. Salamat po. So, tayo lahat ay tumayo, Brother Matt, para po sa ating isang awit. And then, pagkatapos po nito, we will hear our special number. And the first preacher po natin ay ating pong Brother Renzo Tenore po. Amen! Amen po. Tayo umawit. 161. Ako'y kanyang itinaas. Nawa ito yung alalahanin lagi natin na tayo ay masalanan po. Lagi natin alalahanin yung kaligtasan like Apostles po. Kaya po tayo natin. 161 po, ako'y kanyang itinaas. sila'y binigyan ko po ng maximum ng 30 minutes. Ang first dapat natutunan ng teacher is to observe time. Amen? Nais po natin i-train ng mga manggagawa ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, ang ating unang nagkakasya po magiging sunod-sunod po niyan. Brother Renzo will be the first one. Brother Yuri will be the second one. And the final is Brother Lo. Amen.
Naga po. Marami rin po akong gusto ipagpasalamat, pero ano po, naunan po ng kabila. Pero ang ngayon pong araw po na ito, tatalakayin po natin is the love of God po. Pero, bago po muna dyan, tayo po dumako po tayo muna sa ating po text. Tayo po yan ay hindi na po magkakatagal. At 30 minutes lang daw po pinaka-max. Parang 30 minutes po ay. Ano po, dalawa pong text po tayo. Doon po muna tayo dun sa kung ano po talaga po pagmamahal po ng ating Panginoon. Doon tayo pamigyan nyo siguro po kayo dito dun sa John chapter 3 verse 16. Tatalakayan po natin dito nga po ay pagmamahal po ng Panginoon. Kung saan po tunay na ipinamalas ng Panginoon ng pagmamahal sa mga tao na hindi karapat-dapat na amin. Dun po tayo sa John chapter 3 tapos 1 Corinthians chapter 13 verse 6. Doon po muna tayo sa John chapter 3 verse 16. Kahit na lang po magpasa, sunod na lang po natin yung mga mata. John chapter 3 verse 16, sabi po ng Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Naman po tayo sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8 po tayo. 8. "Charity never faileth, but whether be prophecies, they shall fail. Whether it be tongues, they shall cease. Whether it be knowledge, it shall vanish away." Tayo po sandali pong manalangin para po sa pagsisimula ng ating gawain. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Salamat dahil patuloy kami na nakapag-aral, Lord God, at patuloy na nakakapakinig ng inyong mensahe ngayong araw na ito. Salamat dahil patuloy na unang araw, Lord God, ng taon ay patuloy na kami natin po, Lord God, dito upang patuloy na mag-aral ng inyong mga salita. Salamat dahil sa isang taong kabutihin niyo sa amin. Salamat na po, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin po, Panginoon, na nawa. Kayo po maging tagapagtulong po namin. Naway patuloy na maging Uli po mo pa ng Espiritu, patuloy na manangan po, Panginoon, sa mga mensahero na hindi po gagamitin ng sa gawin ng patuloy na may turo, Lord, at hindi po mga mensahe with all Pinas, Lord, at patuloy kayo na manangan po, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po, Panginoon, na yung po mga salita ng mga hayag, Lord. Salamat sa oras po, Panginoon, ito, sa inyo lang po namin pinagkakatiwalang lahat sa matamis na tawang Panginoon Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon is the love of God. Ang ating title is God's Love That Never Fails. Amen. Doon po sa John chapter 3, verse 16 po, doon po pinapakita yung pagmamahal po ng ating Panginoon. Doon po pinapakita ng pagmamahal po ng Panginoon. At ang pagmamahal po ng Panginoon, doon po niya ipinamalas na pagmamahal niya sa bawat isa sa atin na hindi po karapat-dapat mahal. Tayo, nagpapasalamat po tayo sa po sa pasalamat natin kahit tunay na tayo ay minahal po ng Panginoon na kahit tayo ay, sabi nga sa Bible, kahit tayo ay pinawag tayo na parang basahan kasi nga po tayo ay marami sa harapan po ng ating Panginoon. Pero salamat dahil minahal po tayo ng Panginoon. Para po sa background po dito, ano ba yung pagmamahal or the love of God? Ang pagmamahal po ng Panginoon is parang po siya tinatawag na agape. Ibig sabihin po, unconditional love po. Ibig sabihin, hindi po ang Panginoon, may pagmamahal po siya, ngunit yung kahit po ng kanyang pagmamahal, ibig sabihin, hindi kinakailangan ng kondisyon. Ibig sabihin din po, without expectation, or sinasabi nga po na without condition. Ibig sabihin, hindi ang Panginoon nag-i-expect. Kunyari, minahal po tayo ng Panginoon, ang Panginoon hindi mag-i-expect na mamahalin din ng Panginoon, may magmamahal din sa Kanya. Ibig sabihin sa kanyang pagmamahal, parang kahit mahalin ako or hindi, basta mamahalin tayo ng Panginoon. Ibig sabihin din po ay selfless. Hindi
Kapag hindi niya po iniintindi yung sarili niya, basta gusto lang ng Panginoon na ipakita po yung pagmamahal niya sa atin, na sabi nga po ng selfless. At ito din po ay isang sacrificial love. Yung parang, for example nga po, parang, yung tayo po, hindi naman po biblical na nangungutan po, pero yung po gagamitin po example natin. Kunyari po, tayo po ay may pinagkakutan po. Tapos, tayo po ay hindi po natin yung utang na yun, hindi po natin kaya siyang bayaran dahil siguro po malaki po ang pagkakautang natin. Tapos ang Panginoon po, parang siya po yung nagbayad ng ating pong pinagkakautangan para po mas maintindihan po natin mas maayos. Tapos para din po siyang accident. Kunyari po, tayo ay magbundol na po ng sasakyan. Hindi po sinabi ko ano po specific na sasakyan makakabundol sa atin. Pero sinasabi ko na tayo ma-aksidente. Ang Panginoon po, siya po ang pagmamahal ko na Panginoon. Papakita niyo, pag kunya may bubundol na sa'yo, siya yung magbibigay or siya yung magpapabundol para lang tayo ay sagitin. Dahil din nga po nakapakita ng pagmamahal po ng ating Panginoon. Pagmamahal din po ng ating Panginoon is unwavering. Ibig sabihin, hindi po siya nag-waver. Hindi katulad po ng ating pagmamahal. Minsan tayo, pag tinatanggap na tayo, pag napapagod na tayo, nag-waver. Pero ang pagmamahal po ng Panginoon is hindi po nag-waver po. Amen. Din po, ito po yung nag-enduring. Ibig sabihin, hanggang eternal. Ang Panginoon, kunyari minahal ka ngayon ng Panginoon, at nakaranas ka ng kaligtasan ito, mamahalin ka ng Panginoon hanggang sa huli, hanggang sa ikaw ay mamatay, ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon, hanggang sa huli, mamahalin ka ng Panginoon. Dahil, mas lalo kang mamahalin ng Panginoon kapag nagiging matapat ka at patuloy ka na naglilingkod sa ating Panginoon. Kapag mamahal ng Panginoon po ay supernatural din. Tunay nga po na ang pagmamahal ng Panginoon at yung supernatural na pagmamahal ng Panginoon is mahirap po siya ipaliwanag. Pero pag tapoy na nararanasan natin, mas ma-explain natin at patuloy na makikil sa buhay natin pag naiintindihan natin at pwede po natin din ma-apply sa ating mga kapatiran. Ganyan din po, para po tayo ay patuloy na magbigal sa pagmamahal po ng Panginoon. Ang pagmamahal po ng Panginoon is, sabi nga po dun sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world. Ibig sabihin, minahal niya yung mundo. Ibig sabihin, nung hindi pa tayo ligtas, tayo din po ay kabilang sa mundo po na yun, or sanlibutan. Pero tayo po, anak na po tayo ng Panginoon, tayo po ay naging mahiwalay na sa kamunduhan or sa sanlibutan na tinatawag po ng mundo. So, yun. Ngayon po, dadako na po tayo sa pinakamahalaga. Yung, alam niyo po mga Baptist po, talagang sanay na po tayo sa mga 3 points. Kaya 3 points talaga po ang so dadako na po tayo sa pinakamahalaga yung 3 points na po. Ang kung saan po, makapakita kung anong klase ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal po ng Panginoon, una is the foundation in serving. Amen. Una po is the foundation in serving. Pakita po natin sa 1 John chapter 4, verse 19 po. Tingnan po natin. First John chapter 4. First John chapter 4. First John chapter 4 verse 19, sabi po dito, we love Him because He first loved me. Sabi nga po doon, He first loved me. Ibig sabihin nila po yung pinaka-pundasyon, yung pinaka-una, because He first loved us. Amen. Minahal niya tayo, kaya yun dapat yung ating maging foundation. Foundation sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang puso po natin, kung ating pong tayo po ay maunawaan po natin kung ano po talaga yung nasa puso
puso lang. Ang puso po natin sa science, pag pinag-aaralan, ito parang nag-function lang ito, pina-function ito yung dugo po para mas mag-function po ating whole body. Pero dito po, sa atin, sa spirituality, pinag-aaral, ang puso natin is para siyang ano po, para siya din po bahay. Ang bahay po, ibig sabihin po, may mga haligi po. Ibig sabihin, yung haligi na yun yung pinakamahalaga or pinaka-importante sa pagtatayo po natin ng bahay. Ibig sabihin, pag wala po yung haligi na yun, maaaring ang ating pong bahay na itatayo is maging mahuna. Maging mahuna po ang ating bahay. That's why, ang Panginoon, ang puso natin nawa, pag tayo magpag-relate po sa ating Panginoon, dapat ang maging pundasyon po natin is ang ating Panginoon. Para po tayo mas makapag-inod tayo ng may confidence sa mga mas marami po mga tao, mas makapag-share tayo ng may kalakasan loob, tayo may courage na may babahagi natin at makapag-inod tayo sa gawain na binigay sa atin ng ating Panginoon. At yung haligi po na yun, dapat nga po, sabi nga po dapat ay maging ang Panginoon. Ang Panginoon. Dahil ang Panginoon kasi sabi nga, God is a rock. Ang Panginoon is bato. Pag bato po, matibay, ibig sabihin, hindi po siya mabilis makakrack. Pag ang bato po ay matibay, pag ang Panginoon po naging foundation po natin, hindi agad po tayo, sabi nga po sa definition, hindi tayo magiging waver, hindi tayo mabilis makakrack, or pag may dumating na mga circumstances ng media Satan, pag may dumating po na mga pananokso or mga temptation, hindi po tayo agad mahahawi kasi nga po matibay po ang ating pundasyon at yun po ay ang ating Panginoon. Sabi natin po sa Galatians 2:20 po, tingnan po natin. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Sabi po doon, Christ liveth in me. Sabi doon, hindi na sa atin, hindi na tayo yung magiging, hindi na yung sarili natin maniniwala yung magiging pundasyon natin, kundi ang pananampalataya at maging ang Panginoon natin yung magiging pundasyon natin, hindi na yung sarili natin, kundi ang Panginoon. Sabi pa, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ibig sabihin, siya yung una talagang nagmahal talaga po sa atin at nagpakita na tayo dapat makita na yung maging haligi at pundasyon ng ating puso ay dapat ay ang Panginoon namin po. Tingnan din po natin sa 1 John chapter 3, verse 16. Sabi po dito, hereby perceive we love of God because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Ibig sabihin tayo, dapat nakikita natin yung ating kung paano tayo maglilingkod or kung paano natin ipupundar yung ating sarili, yung puso natin, na dapat ang maging pundasyon ay, sabi dito, perceiving the love of God, which because we laid down His life for us. Panginoon ay inilay down niya yung kanyang puso ang kanyang sarili para sa atin na dapat lamang na pag pinigay niya, dapat tatanggapin natin at dapat siya yung maging siya na nagbigay, dapat i-accept natin at siya yung maging pundasyon ng ating buhay. Dahil nga, pag siya naging pundasyon natin, hindi tayo basta-basta nagigiba. Kahit ano pang mga masasamang gawain na gawin ng chapter dyan, hindi tayo magigiba basta-basta dahil kung ang pundasyon po natin ay ang ating Panginoon sa ating puso. Ang highlight na po talaga nito po is that the connection talaga po natin sa ating Panginoon. Kung paano po tayo mas makikita po natin or kung paano natin tayo magsasubmit sa ating Panginoon through
pagsasabit sa kanyang pagsasabit sa ating Panginoon kung paano talaga natin i-honor na siya yung ating refuge ng ating buhay. Kung paano natin makikita na ang Panginoon pala ang namumuhay sa aking puso. Tunay na mas makikita natin yung mga bagay na yung bagay pala talaga na pag ang Panginoon ang namumuhay sa iyo, mas marami ka pang magagawa at mas mahirap kang tinagin ng ibang ibang doktrina or mga ibang masasamang gawin. Mas mahirap kang i-perceive or ma-break down pag ang Panginoon po ang ating maging foundation. Pangalawa po, una, the foundation is serving. Pangalawa po is God's love or ang pagmamahal po ng Panginoon is the fulfillment of a believer. Ang sarap po pakinggan na tayo bilang alam po ng Panginoon is meron tayong fulfillment. Tingnan po natin sa Colossians chapter 3 verse 14 po. Colossians chapter 3 verse 14, sabi po dito, and above all things, put on charity, which is bond of perfectness. Sabi nga po dito, ilagay natin yung ating lahat ng mga bagay sa pagmamahal. Sabi nga po, hindi ko na po mako, pero sabi nga po, kung nasan daw po yung ating kayamanan, doon daw po ating puso. Nawa, yung ating maging kayamanan ay ang ating Panginoon. Para po, doon po pumunta or doon po tumungo ang ating tunay na pagmamahal. Sabi dito, which is the bond of perfectness. Ang Panginoon, siya po yung, hindi naman tayo bibigyan talaga ng Panginoon ng mga bagay na hindi po natin kaya. Pero ang Panginoon po, kunyari tayo may mga bagay tayo na iniisip po natin or ngayon po kasi uso po yung mga insecurities, ganyan po. Pero ang Panginoon po, pag alam mo na ang Panginoon, yung magiging completeness mo, malalaman mo na kompleto ka. Hindi mo na kailangan pa or hindi mo na kailangan pa ng ibang bagay para kompletuhin ang sarili mo. Dahil ang Panginoon pa lang ang magpupulfill or magpukumplete sa buhay mo. Ang Panginoon din is para din po siyang joy. Kahit po siya ay, alam niyo po, pag pakiramdam niyo po na kompleto kayo, mararamdaman niyo po na kayo po ay masaya. Kaya din po na mas ang Panginoon, mas malalaman niyo yung pag alam niyo na kompleto kayo, mas malalaman niyo na kayo ay mahal din ng Panginoon. At kayo ay malalaman niyo yung worth niyo po. Malalaman po yung inyo na kayo ay forgettable sa ating Panginoon dahil ang Panginoon nga ay yung inyo po naging pakompletohan. Sa pamilya po, ang Panginoon ay nagtitindig ng pamilya. At ang pamilya po ay isang biyaya po na nagaling po sa ating Panginoon. At mas lalo na magiging biyaya kung ang pamilya is kompleto. Ang pamilya, pag kompleto, ibig sabihin, sabi na dito, es masaya. Parang pag Panginoon, parang dito siya pamilya. Pag hindi ang pamilya, pag hindi kompleto, hindi masaya, or pag wala siyang hindi siya fulfill, hindi siya magiging masaya, kasi nga po, parang may kulang. Parang may kulang, kasi nga may nawawala or may namiss na isang miyembro ng pamilya. So yun nga po, ang fulfillment po ng bilang mananampalataya ay ang ating Panginoon. Wala nang iba na magkukumpleto sa buhay natin kundi ang Panginoon. Hindi mo na lamang po pag kayo nag-pray ng loved ones. Pero bibigay ko rin ng Panginoon sa akin. Bibigay ko ng the right time. Ang Panginoon po ay pag tayo po kumpleto po, sabi natin po, pag pinigin po natin yung buhay po natin at kinumpleto po ng Panginoon, mas nabibigyan po natin na we are satisfied. Nabibigyan tayo ng satisfaction na, ay, kumpleto ako, mas magiging masaya ako. Dapat, ito ko lang yung mga bagay na dapat sa Panginoon lamang kasi nga,
ang Panginoon yung kumpilan sa akin, tapos parang hindi pa magagalit sa akin. Sabi din po sa Psalm 16 verse 11 po, Psalm 16 verse 11 po. Sabi po dito, Thou wilt shew me the path of life, in Thy presence is fullness of joy. Nakagit po dyan yung joy. Pag po tayo naging mas makikita po natin at mas maranasan po natin yung kaligayahan at kagalakan po sa atin. At the right hand, there are pleasure forevermore. Sabi din po sa John chapter 10 verse 10, John chapter 10 verse 10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ibig sabihin dito, ang Panginoon, ang sabi dito, yung magnanakaw, pupunta siya, hindi siya pupunta dito. Kapag ang magnanakaw ay pupunta siya dito, ang magnanakaw ay pupunta para magnakaw at pumatay at manira. Ngunit ang Panginoon ay para buuin tayo, para kumpletuhin ang ating buhay. Amen. Dito sabi nga po, God is the true completeness, not agent. Amen. Ang Panginoon ay hindi niya trabaho na tayo ay kumpletuhin, pero binibigay niya yun para tayo ay maging kumpleto at para tayo ay mas pagramdam po natin, pag tayo po ay kumpleto, mas nakikita natin yung mga bagay, o hindi natin, may mga bagay tayo na nakikita na may mga bagay tayo na nakikita, pero hindi nakikita dahil nakita nga po ay may mga hindi pinaranas ng Panginoon yung fulfillment sa ibang tao. Kasi nga hindi pa nila nakikita yung kakompletuhan sa ating Panginoon. Ang Panginoon, bibigyan ng Panginoon ang kakompletuhan kapag tayo po ay nakaranas na po ng kaligtasan. Amen. Ang God is the completeness ng ijab, hindi din po ito achievement. Hindi din po ito achievement. Sapagkat ang Panginoon ay pag sinabi ko kasing achievement, ibig sabihin parang ikaw yung gumawa. Parang iyong gawa yun. Kasi nga po dapat, pag may binigay ang Panginoon, hindi mo yung ginawa. Binigay yun ng Panginoon para siyang gift. Binigay ng Panginoon regalo. Ibig sabihin, hindi, parang pag sinabi ko kasi achievement, parang pwede ka pang magyabang. Pwede ka pang magyabang kasi nga, ikaw, pag sinabi mo achievement, parang ikaw yung gumawa eh. Parang ikaw nagpursigido para ma-achieve yung isang bagay na kulay. Pero sabi ko nga po dito, ang kakumpletuhan sa ating Panginoon is hindi po achievement. Dito po ay parang regalo po ng ating Panginoon sa ating tayo pinakaranas ng kaligtasan. At tayo po ay, pararanas na po tayo ng Panginoon na po yun, pag tayo po ito yung nakaranas ng kaligtasan, tayo po nagtiwala po sa Panginoon. Panghuli na po, sabi nga po ni Pastor Ramil, the favorite. The favorite. So, panghuli pong puntos, ang unang puntos is the foundation in serving po. Ang pagmamahal po ng Panginoon is yun po, yung pundasyon po natin sa paglilingkod po. Tapos pangalawa po is, ang pagmamahal po ng Panginoon is the fulfillment of our believers. Number 3 po, pagmamahal po ng Panginoon ay magtuturo, teaches us to love others. Amen. Ang sarap po pakinggan na tayo bilang anak po ng Panginoon, tayo ay nakakapagmahal pa po sa iba.
At sarap sa pakinggan po na tayo bilang anak po ng Panginoon, tayo ay able na mahalin din po ang ating mga katanungan. Amen. Tingnan po natin sa, alam po narinig po lahat natin ito lagi sa mga, kailangan po ng mga bata. 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Basahin po natin ito. Buksan po natin. 10:47. Sabi po dito, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth that God, for God is love. Amen. Doon po talaga pinapakita na tayo, kapag tayo, pag naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, tuturuan din tayo ng Panginoon na ibigin po natin yung mga kapwa po natin. Especially yung ating mga kapatiran. Tingnan din po natin sa John chapter 13, verse 34 to 35. Let us love one another. Amen. Sabi ko dito, a new commandment I give unto you, that ye love one another, as I love you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. So, isang pinapakita dito ng Panginoon, minahal tayo ng Panginoon, dapat magmahal din po tayo. Mahalin po natin ang ating mga, sabi nga, mahalin din po natin, magmahal tayo sa iba. Love one another. Buksan din po natin sa 1 Peter chapter 1, verse 22 po. Maganda po yung tayo po ay marami po mga verse para po tayo po ay puspos po ng words of God. Amen. 1 Peter chapter 1, verse 22 po. First Peter chapter 1, verse 22. Sabi po dito, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with pure heart fervently. Sabihin, ang Panginoon, pag minahal tayo ng Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon na magmahal. Sabi dito, dapat magkaroon tayo ng purify na pagmamahal sa ating kapwa. Tapos, tayo po, dapat yung pag-aalab na, sabi nga dito, pure heart, fervently, yung nag-aalab na pagmamahal. At hindi lang po basta pagmamahal, dapat po ay magkaroon tayo ng pure, malinis, dalisay po na puso at nag-aalab ng puso para sa na mahalin ang ating mga another. Para mahalin po ang iba or ang ating mga brother. Para po sa conclusion po, ang Panginoon po is pinapakita niyo po yung pagmamahal po. Tingnan po natin dun sa 1 Corinthians, dun po sa ating second text po. 1 Corinthians chapter 13 po. Alam niyo po, dito po parang, ang text po kasi dito is para po sa mag-asawa. Pero naniniwala po tayo na in the future, tayo po ay ikakasal din po sa ating Panginoon. Amen. At tayo nga may tinatawag na church Tapos ikakasal po tayo sa ating Panginoon at dapat yung pagmamahal din na yun, dapat tayo ay na-equip din po. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 13. Sabi dito, charity never fails. Sa unang sentence pa po dyan, charity never fails. Dapat yung pagmamahal po natin is hindi siya nag-fail. Tayo po, pagmamahal po natin, minsan,
hindi natin ikakailan po talaga na minsan napapagod na po. Napapagod na tayo magmahal, lalo na po yung mga tao talaga po na hindi naman po talaga kamahal-mahal. Pero yun po yung utos po sa atin ng ating Panginoon na love one another. Sabi pa dyan sa pinakatapunong verse na po yan na tayo ay bilang anak ng Panginoon, dapat tayo, mas matuto tayo magmahal. Tayo naman po yung nakaranas po na tayo. Saan na tayo yung nakaranas na pagmamahal ng Panginoon. Dapat tayo, makita sa atin na, mapagmahal pala ang mga Kristiyano, mapagmahal pala ang mga nananampalataya. Kasi, paano natin makakapag-witness or paano tayo makakapag-share, makakapag-solving kung sa sarili natin, hindi natin naranasan yung pagmamahal ng Panginoon. Paano natin mararanasan yung mga bagay na dapat ipapagawa sa atin ng ating Panginoon din na discourage kami. Dapat makita na tayo ay nakaroon tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Maging encouragement tayo sa ating sa mga nakakakita sa atin or nakakahalugin natin. Dahil nga po tayo sabi na tayo po ay buhay na aklat na binabasa. Paano ka magiging buhay na aklat kung lagi ka nakasimango? Di parang hindi ko po magiging discouragement ka pa. Right. Alam niyo po, yung ating po mga emosyon, yan po ay nakaka-apekto po, lalo na po sa mga nakakapansin at nakakakita po. At sabi po nga, na tayo, dapat ang mga Kristyano, dapat tayo po nakamiti. Kahit seryoso, nakamiti po tayo. Kahit lang hindi po, dahil ang mga emosyon na po ay nakaka-apekto, dapat tayo po yung nakaranas na kaligtasan, dapat tayo yung pinakamasaya. At dito po sa lugar na ito, kasi paano tayo mag-share kung tayo may sama na ng loob? Di parang parating mga bibisitahin natin, mas idadagdag pa natin sila. Parang sa ito wala silang problema, magiging problema. That's right. Kaya tayo, bilang anak po ng Panginoon, tayo mas makita na tayo ay magmahal, tayo ay nakaranas ng pagmamahal, so love one another. Alam niyo po, ang Panginoon po is, dito po. Noong una po talaga, ito may conclusion ako. Ang Panginoon po is, di ba, nung ano ba, bakit ako muna? Yung sa, ako po ay nag-aaral po ng mensahe po ng ating Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po talaga yung parang pinaka gusto po ng Panginoon na yung mensahe. Pero, siyempre, binigyan naman po tayo ng pinaka-team ng ating po pastor, yung mga po yung dalawa of God, yung pagmamahal po ng ating Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po yung text or yung katama na, kasi po parang love of God, parang napaka-common or napaka-familiar na po pagdating po sa atin. Pero, mahirap po siyang i-explain kapag siyempre, pag ipipirse na po, mahirap po i-explain. Kasi nga po, parang pagmamahal mo ng ating Panginoon, parang napakalalim. Mahirap po nawain po sa mga ordinary, natural man lang po. Pero sa atin po, alam po natin na nakaranas po tayo ng pagmamahal natin po paano. Mas mao naman, pero mahirap na po. So, tapos pinigay po sa akin, pinakita po sa akin ng Panginoon yung 1 Corinthians chapter 13. Hindi ko naman po alam yung, ang common na nakikita ko na po, pag pinipreach po yun, ay pag may kasal po. Eh wala naman po kung bala po kami. So, Panginoon naman po, ay yung mga bagay na ganyan po, ipapintindi po yun ng Panginoon sa atin, kapag pinalay. Pero sa ngayon po, ay syempre hindi po kasi naiintindihan, ang Panginoon, hindi mo maintindihan yung way ng Panginoon minsan eh. Kailangan mo lang sumunod muna. Sumunod muna tayo para mas makita natin, kasi sa pagsunod po natin, mas makikita natin na, yun pala. Yun pala yung pinapakita ng Panginoon. At mauunawaan natin sa during or after na plano ng ating Panginoon. So, alam niyo po, ang pagmamahal po ng Panginoon ay para po siya, sabi nga po, para po siyang beer. At ang pagmamahal po ng Panginoon is nakaranas ka na ng pagmamahal. At paano po natin masasabi na tayo nagmamahal kung hindi tayo marunong magmahal? Mahirap ipakita na mahal mo isang tao po. Pero, mas mahirap ipakita
na nagkukunwari ka lang na mahal mo siya. Sabi po ng Panginoon, love one another. Parang napakalalim po, pero simple lang naman po pinapagawa ng Panginoon eh. Mahalin mo yung kapwa mo, dahil first, nakauna na minahal ka na ng Panginoon. Mahalin mo lang yung kapwa mo, mahalin mo ang Panginoon unang-una, sunod mahalin mo yung kapwa mo. Tapos, pag minahal mo Panginoon, ibig sabihin, mamahalin mo yung sarili mo. Pero, pinunod sa Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo. Dahil pag mahal mo kapwa mo, hindi malasakit ka. May pagmamahal ka na kahit anong gawin mo, alam mo na will yun ng Panginoon, gagawin mo. Dahil, para yun yung ingredient ng Panginoon eh, para mas maging masarap yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, yun nga po, dapat tayo at tayo bilang anak ng Panginoon, tayo makaranas ng Panginoon, ipakita natin na talaga na karapat dapat tayo sa pagmamahal natin, binigay ng ating Panginoon. Ayan. Marami mga bagay na sinasabi natin na mahal tayo ng Panginoon. Marami pong mga bagay na minsan inaakala natin dahil ginagawa natin yung mga bagay na iyon, ay mahal na tayo ng Panginoon. Pero may mga bagay talaga na naranasan mo na yung pagmamahal, hindi mo pa ginagawa o hindi mo pa ginagawa yung nais ng Panginoon. Kaya naman po ng mga bagay na nais pa ng Panginoon, yung pagsusawin. Ang Panginoon, nais ng Panginoon na tayo bilang anak ng Panginoon ay magsawin. At maging blessing, maging encouragement sa iba. Paano mo, sinasabi mo po natin minsan na tayo, mahal tayo ng Panginoon. Pero hindi naman tayo nagsasawin. Parang mahirap nakita sa isang Kristiyano na nakaranas ng pagmamahal kung hindi tayo marunong magmahal sa pagsusawin niyo. Soul winning is a ministry. Amen. At ito po ay part ng ating paglakad bilang Kristiyano or pamumuhay natin bilang mananampalataya. Ito po ay pinakamahalagang bagay dahil ito po nga sabi ay isa pang kalalakan natin bilang anak ng Panginoon na tayo ay kahit isa po na na tayo ay minagana sa Panginoon ay isang kagalakan po sa ating at sa mga anghel na kakasiyan at nagkakagalakan sa kalamitan. Amen. Ngayon po, ang pundasyon po natin ay ang Panginoon. Ang ating pong kasapatan ay ang ating Panginoon, the fulfillment. At ang Panginoon, yung pagmamahal niya po is yun po yung magtuturo talaga po sa atin na tayo ay maging mapagmahal sa iba po. Ang application po natin, paano mo nakikita yung sarili? Paano po natin nakikita yung sarili natin or paano natin nalalaman na tayo ay worthy sa pagmamahal? I-apply ba natin na tayo ay worthy pa sa pagmamahal ng ating Panginoon? Ay nakikita pa ng iba na tayo ay mapagmahal din sa kanila? Kasi yun po yung pinaka-ingredient po or pinaka-source po or pinaka-kailangan po natin. Pinakasandata natin na kahit may mga ginagawa ng masama sa yung iba, kailangan mo pa rin silang mahalin. Sabi nga, love one another. So yun po, patuloy po tayo na magmahal sa ating Panginoon at patuloy tayo na mahalin din po natin ang mga gawain, kapatiran po, at patuloy tayo na maging mapagmahal din po tayo sa mga binigay pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon dahil yan po ay tinitingnan po ng ating Panginoon kung paano tayo magiging good steward at magiging faithful sa mga binibigay ng ating Panginoon at pinagamit po ng ating Panginoon sa atin. So yun po, tayo po ay manalangin para po sa pananalangin po. Tayo po manalangin ang daming Diyos na makapangyayang Lord sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay po sa amin. Salamat dahil patuloy mo na nakikita at patuloy namin na nakikita, Lord God, na nararanasan namin ang hindi pagmamahal sa amin. Salamat. Dahil patuloy mo na bilang dito. Tugtong na anak. Salamat po sa pagpapakita na doon kami na hindi karapat-dapat na nahalin po kami noon. Patuloy po na minararanasan na tunay ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat po dahil kayo na dalisay ang pinamamalas yung pagmamahal sa amin. Kailangan na ito namin nawa, patuloy kami na maging
masigasig, patuloy na magkaroon kami ng tamang puso. Kasi patuloy namin na matutunan na magmahal, Lord God. Hindi lang po kami mahal sa aming mga pamilya, hindi lang po sa aming mga kapatid, sa aming mga malalapit namin pamilya, na may patuloy kami na magmahal sa mga kahit hindi po dapat mahalin, ipatuloy kami. Sa ganun ay patuloy namin na ipakita na kami po'y karapat-dapat, Lord God, sa pagmamahal po namin dito sa amin. Salamat po kami sa inyo din po mensahe na nahayag. Salamat sa kaalagan po kami po na kami po kami ay magkaroon ng malasakit, sa kaluluwa po kami po. Salamat sa kayo po kami po na pagmamahal na nagiging foundation po namin sa aming pong pag-ibig po. Salamat po kaalagan po po namin ito nagiging makompletohan sa aming pong buhay na kung minsan feel namin, Lord, na kami po ay empty or minsan ay kulang sa aming pong buhay. Salamat dahil patuloy namin nakikita na kayo ang nagpakompleto sa amin. Salamat dahil tinuturuan po kami na mahalin ang mga dapat at hindi dapat mahalin, Lord. Salamat. Tinuturuan po kami ng mahalin gawain, Lord, ng aming pastor, ng bagay na pinahirap din po kami sa amin. Tinuturuan po kami magkaroon ng tamang puso sa paglilingkod po kami. Salamat din po. Araw na ito, patuloy po kami na i-bless, patuloy na makita na dapat kami na magmahal in season and out of season, Lord God. Patuloy namin na ipamalas, Lord God, kung may mga samamun po kami ng loob, na may patuloy na hindi po namin ito ipakita o iparang sa iba. Patuloy kami na may channel of blessing, Lord God. May patuloy kami na ang mga problema namin, ipatuloy na lalaklan po namin sa inyo at patuloy kayo magbigay ng comfort sa bawat isa. Salamat po kami sa inyo po namin po na yung makatiwala ang lahat. Patuloy po kami na nawa kami ng mahalin, Lord God. Salamat po kami sa inyo po namin pinagtitiwala ang lahat sa tatabis po na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Brother Renzo, salamat sa salita mo ng Panginoon. Indeed, the love of God is greater far than none or pen. Amen. Kung gagamitin pong tinta para isulat ang pag-ibig ng Diyos, matutuyo daw ang dagat. Para mapaliwanag lang yung pag-ibig ng Panginoon. Pero we are reminded na ang pundasyon ng paglilingkod ay ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Tayo po'y maglingkod na nagmamahal. Amen? Amen. We are reminded also na lalo din po na tayo po ay magmahal din sa isa. Nakikilala ho tayo na tayo sa Panginoon kapag marunong tayo magmahal. That's right. Let's prepare our hearts for another message. Thank you, Brother Renzo.